Habang si Mang Baloy, patuloy na namamasada dahil titigil ang mundo nilang mag-anak kapag siya'y huminto. Kasama ang kanyang pamilya, maghapon at magdamag na pabalik-balik ang mag-anak sa rutang may paho sa ngandaan. Kung abala sa manibela si Mister, Dulo! si Mrs. na ang bahala sa pagtawag ng mga pasahero. Dulo! At ang 4 na anak, ang isa'y special child pa, ang siya namang tiga-abot ng bayad at panukli. Pagkasama ko sila, talagang parang buo yung pamilya ko. Hindi ako nag-alala sa bahay. Halimbawa, may naiwan doon. Siyempre, kasama ko na sila. Taliwas ito sa dating pinapangarap ng mag-asawa para sa kanilang pamilya. Sa jeepney din na ito, nagkakilala sina Mang Baloy at Aling Cristina. Madalas maging pasahero ni tatay noon ang masipag na tagalako ng iba't ibang paninda. Nagmamaneho ako. Minsan nakikita ko siya. Nagtitinda siya ng yung nagpahulugan siya ng mga pantalon, gano'n. Tapos yun, minsan sumasabit na siya sa akin, bagaan, inalok po niya. Sabi niya po sa akin, kung halimbawang liligawan niya ako, kahit po may anak ako, sasama ako sa kanya. Malinaw ang intensyon ni Mang Baloy para kay Aling Cristina sa kabila ng pagiging single parent nito. Inaya niya po ako sa City Hall, sabi niya, kukuha lang ng sedula. Sabi ko, ano nga gagawin natin dito? Sabi niya, magpapakasal. Nagulat po ako. Pero kung kailan mas doble ang pagsisika para sa pamilya, saka naman sila hinamo ng pagkakataon. Si Aling Cristina biglang inatake ng malubhang karamdaman. Nagbibigay nga po ako ng mga paninda sa mga driver. Naulanan po ako. Sabi ko, naku, ang sakit na ng ulo ko. Siguro ako napagod lang. Nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, pa, mauna na ako sa bahay kasi masakit ang ulo ko. Umuwi po ako, tapos uminom ako ng gamot. Hindi natanggal. Inakala ng mag-asawang gagaling si Missy sa kanilang pagpapaospital. Pero walang kaalam-alam si Aling Cristina, ito na pala ang huling pagkakataong masisilayan muli ang kanyang pamilya. Madilim. Sabi ko, brown out ba? Sabi niya, hindi. Ba't ang dilim? Sabi ko, wala akong paningin. Tanggap talaga yung ano yun. Kasi yung sabi ng doktor, bali wala daw yun. Na babalik daw yung sabi ng doktor. Paano ka babalik yun? Parang pangalawang araw pa lang namin doon sa hospital. Pag-gising niya, wala na parang blanco na yung kuhan niya. Umiyak na po ako sa kanya. Sabi ko, pakilabas mo ako. Kasi mamamatay na ako dito. Siguro po, naawa na sa akin yung asawa ko. Nilabas niya po ko. Mula noon, si Mang Baloy na ang umako sa lahat ng gawain para sa pamilya. Alas 4 po ng madaling araw, kukunin niya po yung jeep sa garahe. Pipila niya doon sa City Hall. Pag nakabiyahe na siya ng isang pila, uuwi po yan ng bahay para pagluto po kami ng pagkain namin ng almusal. Pag nabigyan niya na po kami ng pagkain, babalik na naman po siya doon sa pilahan. Kung minsan, ang mga anak na lamang niya ang nag-aalaga sa napunding ilaw ng tahanan. Pinakaano ko po talaga yung paningin ko. Kasi naranasan ko po 2008. Nagkasakit po yung 4 na anak ko na yan. Nagtait suka po. Hindi ko po alam kung kanino po ako tatakbo. At para maging panatag ang loob,
Dito na nagsimulang isama ng ama sa kanyang pamamasada ang kanyang pamilya. Sakay ng jeep na nagsisilbing bahay na rin nila, sama-sama sila sa pagbiyahe tungo sa inaasahan nilang daan na may nag-iintay na pag-asa. Pa, kahit bulag ako, hanggat kaya ko po, kumilos kahit pa paano, tutulungan kita. Lalo-lalo na sa mga anak natin. Ayaw ko na, kahit bulag ako, na hindi sila makakapag-aral. Kawawa naman po. Kawawa naman sila. Wish ko lang. Susunod, isang bisita ang muling magbibigay ng kaba kay Mang Balon. Ayan. Oh, At mamaya, Bisita lang namin kung gaano ka kagaling.